Nasaan ka? Saan ka pumunta? Lumipad ako. Saan ka lumipad? Sa langit. So, ayan po, mga kabayan. Sa wakas, nakita ko rin si Tararat. Iwan ko kung saan to pumunta si Tararat, mga kabayan. No? Kasi nung nag-picnic kami, hanap kami ng hanap sa kanya. Hindi namin alam. I-request pa naman ng ating sponsor na si silent sponsor, no? I know, si Ate Lady na magpa-picnic sa birthday niya. Kasama siya at saka si yung pamilya ni Nanay Gemma. Siya yung wala. Hindi namin alam, mga kabayan, no? Maghapon na lang talaga. Dumating kami ng umaga. Sabi ko, okay, sige, balikan na lang si Nanay Terry. Tapos, mga alas 10 ata po, mga kabayan, binalikan po siya, or alas 11, binalikan po si Nanay Terry dito habang nasa ilog kami. Wala pa din. Tapos, hinahanap na lang ni Guy kung sino-sino lang ganap. Wala pa din. Tapos ng bandang kakain na kami kasi late na po yung aming late na po yung aming lunch. Binalikan si Nanay Terry. Wala pa din siya. Sabi ko, baka nandoon sa sa taas sa sapa, kundi sinubukan namin, mga kabayan, o ilog. Sinubukan namin. Wala pa din siya, mga kabayan. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Sinabihan na siya ni Nanay Gemma na wag umalis. Kaya lang umalis pa din siya. Buti sana ako nagpaalam, nagsabi na doon pupunta. Kaya lang hindi namin alam. Kaya hindi po namin siya nakasama. Kaya pasensya na po, Ate Lady, Pasensya na po, Ate Lady, na hindi po namin nakasama si Nanay Terry. Kasi wala po siya at hanap ka namang hanap, hindi po namin nahanap. So ngayon po, mga kabayan, nandito na si Nanay Terry. Ate ka, no? Nanay Terry! Marami na naman garapata? Marami. Oh, saan na ba yung martilyo? Martilyo, pangpukpok sa garapata. Saan ka ba kahapon? Nung nakaraan. Saan ka ba pumunta? Bakit wala ka? Hindi ka nakasama tuloy sa kainan doon. Ang birthday pa naman. Wala kami kasamang kumanta. Saan ka ba nung nakaraan pumunta? Sa kayo pumunta, wari. Aday, pumunta kami dito. Tapos, pupunta sa natin ng ilog kasi nga may birthday. Si Ate Lady, birthday ni Ate Lady. Nagpakain sa atin. Kaya dinala ko si Nanay Gemma, si Budang, si Gaygay, si Kuya Bigay, si Ate Josie, si Bia. Tapos ikaw sana. Nasaan ka? Saan ka pumunta? Lumipad ako. Saan ka lumipad? Sa langit. Bakit? Anong ginawa mo doon sa langit? Buti binalik ka pa dito. May ginagawa ako doon. Anong ginawa mo? Nagliligpit ng mga gamit. Saan? Diyan sa langit. Aday! Ang ka na naman! Tere! Tere! Para pumunta kayo dito, paglikod yun, nandyan na. Yung pangalawa papunta tayo dito, yung paglikod yun, nandyan. Nung binalikan siya. Oo. So, hindi sila napang-abot. Nung pinabalikan natin sila dito, maya-maya dumating siya. Ay, bakit hindi ka sumunod? Saan? Doon sa ilog. Sabi naman namin dito ni Mitch, saka sa kapitbahay mo, okay, sige, pag hindi madatnan si Nanay Terry, no, ay pakisabi na lang na pupunta sa ilog. Bakit hindi po kayo sumunod sa ilog? Nag-aantay kami, tapos panay sigaw ako doon, Terry! Wala. Dumami na naman garapatan. Dumami na naman ang garapata mo kasi katabi mo na naman ngayon ang aso, tapos plus may manok ka pang katabi ngayon. May garapata din yung manok May kuto din yung manok na maliliit. May absang nga yun. O kaya nga, saan ka ba nagpunta, Terry? Hindi naman ako umalis dyan. Sabi ni Nanay Gemma, nandun. Hinanap ka na ni Gaygay, di ka mahanap-hanap. Yung pinalagyan ng tubig. Ano? Namumulot dyan. Bote-bote. Namulot ka ng bote? Aday. Nagkabante siya na, no? Binigyan kita ng 500 na nakaraan? Kita? Binigyan siya 500, di ba gabi? Binigyan kita ng 500. Tag 500 kayo ni Nanay Gemma.
Tapos kinabukasan, namulot ka ng bote. Ibibenta ko yung bote kapag isang truck na ako, meron Oo naman nga, ako. walang problema. Alam ko naman na madiskarte ka. Ibig ko sabihin, binigyan kita bago tayo nagkahiwalay, galing tayo sa shopping, binigyan ko kay Nina Gemma ng tig 500. O, tapos kinabukasan, sabi ko, wag kang umalis kasi may outing tayo. Dapat pala, hindi ko muna binigay yung 500 muna. Namulot na ang bote. Namulot ka pala ng kalakal. O, saan mo dinala? Nandun nga, lininis ko, Saan mo dinala? Nandun, kapag isang truck na, tatawag na ako ng truck kapag isang truck na yung basura. Pag mapadami mo na, bote, puro bote. Puro bote Saan na. ka namulot? Diyan sa sapa, dito sa sapang maliit. Dahil dito sa kabila ng sinurkatan natin papunta kay July? Ay, kaya pala hindi kita mahuli-huli, hindi mo marinig yung ano namin. Dahil ang layo pala, dito ka pala sa kabila, kami dito sa kabila. Di ba sabi ko wag umalis? Pag sinabi kong wag umalis, Tere! Sa sunod pala, ang sasabihin ko sa'yo, Tere, bukas umalis ka! Para hindi ka alis. Baliktarin ko na ng bukas, ne? Oh, Sige. Tere, bukas ha, umalis ka ha. Oh, sige. Nang maaga ha. Maaga ka talaga. Hindi mahal kasi yung bote kung alam mo. Oo nga, okay lang nun. Alam ko naman na mahal ang Alam bote. mo, kapag naka-isang truck ka na, meron ka ng 5,000. Isang truck. Isang truck. Ngayon, mga ilang sako ang nakuha mo sa ilog? Ano pa lang, 6 ay 7. 7 sako pa lang. So marami-rami pa. Kapag 100 na sako na yan, isang truck na yan. Wow. Ang dami nun ha. Yayaman ka na niyan. Talagang mayaman na ako, mapapagawa ko na talaga yun. Yan ka na naman. Ambisyosa ka naman, palaka na naman. Tingnan mo, Pangarap mo, di ba? bibigyan sana ako ng kama ng yung manager sa bote. Oo. Ayaw ko naman. Ayaw ko, wala pa akong bahay. So ngayon, pag nabenta yung kalakal mo, yung mga bote, ipagawa mo na naman yan. Bakit ayos naman na? Anong ipapagawa mo dyan? Imaayos na yung bahay ni Nanay Gemma. Hindi, isasarado yan para hindi makita yung mukha natin. Isarado mo yan kundi lalong mainit dito sa loob. Mainit na nga na ganyan Paano kung isinarado mo pa yan? Mainit. Di ba? Dapat ganyan lang. Maglagay na ng mga gamit. Ang ipaayos mo dyan, na maayos naman ipalagay mo ng kwarto, ibili mo na ng gamit kung gusto mo. Yung mga bote, lagyan mo sa loob. Oo, sa loob. Akala namin tinaguan mo na kami. Kasi hindi ka nagpakita. Hindi ako nagtago. Hindi pala akala nga namin. Kasi nga, ang dami na naghahanap sa'yo. Bakit naman ako magtatago? Ay malay namin kung tinaguan mo yung boyfriend mo. Bakit naman ako magtatago, naghahanap ng buhay? Kaya nga, di mo naman sinabi kasi na, baka dumating sila ni Ate Lori ha, pakisabi na nandun ako sa ilog, naghahanap ako doon ng kalakal, o kung di doon ka namin puntahan, malay ba namin, nandun ka sa kabila, nandito kami sa kabila, kung alam lang namin, kung di doon na namin kayo pinuntahan. Wala naman sinasabi. Wala ka naman sinasabi. Ito, hanap ng hanap. Ito, hanap ng hanap. Kami, hanap ng hanap. Yung pala, nandoon ka sa kabila. Adoy, Tere. Sa ulitin na mo, huwag mo na. Sa ulitin ha, ulit-ulitin mo ha. Talagang ulitin ko. Humanda ka lang, pag nahuli talaga kita doon sa ikaw talaga isako ko doon. Ikaw ang gawin kong buti. Hindi ko kasi alam yung pinupuntahan niya. Pero yung masahan kapatid ko yung lalaki, alam niya. Bakit marami bang buti sa ilog? Marami. Yung mga naaanod? Yung mineral. Oo nga, yung mga nga. Inugasan ko. Di ba mabenta yun? Yung mineral. Inugasan mo. Inugasan ko. Isang sako na yung nandun. Tsaka... Saan mo inipon? Doon sa lalim ng may mangga. Paano pag nawala doon? Pinababantay ko, meron nagbabantay doon. Sino nagbabantay? Yung mga garapata mo? Yung mga garapata.
Ay, nako. Okay, sige. Kasi nandito kami nung nakaraan, Nanay Jema. May sinasabi kasi sa akin to. May sinasabi siya sa akin. Kaya sabi ko, okay, sige. Di bali, sabi niya sa akin, isang kahilingan na lang. Ano yan? Isang kahilingan na lang. Sabi niya sa akin, pwede ba? Isang kahilingan na lang. Ano nga yung kahilingan mo? Ikaw na magsabi ni Nanay Ano Jema. kahilingan? Nung sinabi mo sa akin nung nakaraan, Yung nga, ipapagawa yun. ay, sorry po. Ipapa-opera. Umayos ka Ano ngayon? Ano nga ang request mo? Sabi mo sa akin, Ate Lori, may request na ako, kahilingan ako sa'yo. Sabi ko, ano yon? Oh, mas maganda na yung kahilingan mo, pangalawang, sabi mo pa nga sa akin, pangalawang kahilingan ko sa'yo, Ate Lori. Sabi ko, Sinabi sige. ko na sa kabil. Sinabi ko na doon kaila Binto. Oo nga. Siyempre, doon mo sinabi, iba yung nandito sasabihin mo na nandiyan si Nanay Jema. Kasi siya ang nagmamay-ari. Hindi naman natin to, kahit nag-usap tayo, umuo ako, papagawa ko, hindi naman ako may-ari ng bahay. Siyempre, magpapaalam tayo sa may-ari ng bahay. Halimbawa, mayroon tayong gagawin dyan, o anong gagawin natin dyan? Kung hindi naman alam ng may-ari ng bahay, kundi pagalitan tayo. O sino ba may-ari? Si Nanay Jema, ikaw, ako. Diyan sana yan. Yan. Saan yan? Yan ka na naman. Yan sa likod, sa may yung may kalang, yung singit niya. Sige. Okay, so ang pangalawang kahilingan ni Nanay Terry is yung higaan sana niya mga kabayan, malagyan daw ng kwarto sa pagitan na may space dyan ni Nanay Jema at saka ni May o doon sa biyanan ni May. Ay, no, sa mama ni May. No, sa biyanan ni July. Pero meron siyang kwarto at paglagyan ng kanyang gamit. Okay, sige, puntahan natin. Halika, pakita natin. Nanay Jema, i-explain ko sa iyo. Halika na. Bilis. Naya. Para alam niya. Kasi hindi sa atin to eh. Pagalitan tayo, syempre, magpapaalam tayo sa may-ari ng bahay. Oh. So, katulad kasi nito mga kabayan, ang mga gamit ni Nanay Terry, nandito. Ayan po oh, nandito. Ayan. So ngayon, ang binanggit sa akin ni Nanay Terry, ito, hindi yan. Ito daw, no, ito, at saka kukuha siya ng space dyan. Sa Mimi? Oh, dito kay Mimi, ipapagawa niya ng kwarto. Yan ang kahilingan niya. Kung papayag, kausapin natin kung papayag. 'Di ba? Kukuha dito para hindi ito matamaan. Kukuha diyan, ano diyan kahit diyan sa likod, kukuha doon tapos doon din kay May. Kukuha din. Kasi hindi naman pwedeng lahatin to dito kasi hindi na mabuksan, no? And then saan ba Nanay Terry? Anong Nanay Terry? Ayan, diyan sana. Ayan, mula dito papunta doon. Yan ang kahilingan niya, paggawa ng kwarto. Hindi kasi pwede dito kasi nagluluto ka. Kaya pwede dito. Nagluluto ka eh. Diyan magluto. Hindi, iyan ang kusina nila. Magluluto sila dito. Pwede ka magluto dyan? Hindi kasi nagkukusina sila. Ano bang gusto mo? Ay ilipat ang lutuan nyo dito? O dyan ko paggawaan ng kwarto si Nanay Terry? Diyan na lang kaya. Dito na lang? Ilipat yung dirty kitchen mo o yung saingan mo, ilagay dito. Lagay ko na lang dito. Dito. Oh, pwede pala. Pwede rin. Ang suggest kasi niya sa akin, Nanay Jema, ito daw, tatapis ng kunti dito kay May. Sabi ko, kausapin natin si... Baka hindi papay. O, tama. Dalawa naman to. Kausapin natin Isa lang na lang. Kasi ano yan? Opo, yan ang request kasi sa akin yan, Nanay Jema. Tapos dito sa'yo, tapos sa mama ni May, kay July, biyanan niya. Sabi ko, kausapin muna natin si Nanay Jema, kausapin muna natin si May or yung nanay niya, siyempre, kasi sila ni May, nakikita rin dyan kung papayag. Kasi kung dito, wala namang problema, at least hindi na natin madisturbo tong kabila, no? Wala namang problema. Alisin lang yung ano dyan, itong kusina mga kabayan, kasi dito sila nagluluto eh. Ayan po oh. Dito sila nagluluto. No? So, kung papayag si Nanay Jema,
ilipat dito, Nanay Jima, ang lutuan mo. Tapos, ito, malaki na ito kung kwarto ni Nanay Terry. Oh, malaki na yan. Isa lang eh. Kasang-kasya lang siya dyan. No? Maluwag pa. Nandyan na yung gamit niya, yung higaan niya. Ito pa rin yung folding bed pa din ang gagamitin niya para pag nagising siya, no, or hindi siya natutulog, ay pwede niyang i-fold yon, itabi niya para maluwag na hindi sisikip. Oh, anong gusto niyo po, Nanay Terry? Payag ba kayo doon sa sinabi or okay sa inyo na dito gawing kwarto para sa iyo? Dito pinto ano? Ha? Gagawa tayo ng pintuan doon, syempre, Sarili susi. no? May sarili kang susi. May ibang pinto ko, iba yung pinto niya. Oo. May ilagyan ko rin ng pinto si ano, or maglagay pa ako ng pinto dito? Sabi ni... Hindi, pwede ko dalawahin. Siguro. Hindi na. Siguro. Doon na lang. Dito ang pinto. Pagkatapos dito ang pinto niya, pwede. Pwede na. Okay. So, ayan, at least, nagpapaalam tayo ni Nanay Jima. Mga kabayan, si Kuya Bigay wala palagi dito. Kung ano yung napag-usapan namin dito ni Nanay Jima, sinasabi niya doon sa lakay niya, sinasabi niya ko Kuya Bigay. At saka si Kuya Bigay, walang maraming mikos-mikos. Kung ano yung decision ni Nanay Jema, agad ay okay. No? Pero, sinasangguni muna ni Nanay Jema yung mga pinag-uusapan namin, no? Kung ano yung napag-usapan namin at gagawin namin. Siyempre, si Nanay Jema na ang magsabi doon kasi ang uwi dito ni Kuya Bigay, minsan gabi na or minsan madalang lang kasi nandoon palagi sa bundok. Hindi kami mapang-abot. Minsan lang kami pang-abot ni Kuya Bigay. Okay, sige. Ganito po mga kabayan. Okay po sa inyo, Nanay Jema. Kung hindi okay sa inyo, okay lang ha. Kung okay naman sa inyo, okay. No? Walang problema. Sinadjust lang kasi sa akin siya ang may hiling. Para yung damit niya. May lagayan. Safety yung damit. Tama. So, ayan. Ganyan si Nanay Jema. Walang maraming mikos-mikos. Madaling kausap. No? Basta pagdating kay Nanay Terry, alam naman natin, no, na talagang mula noon hanggang ngayon ay nandiyan siya ni Nanay Terry kung ano yung pwede niyang itulong. Talagang nakagabay siya sa kapatid niya. Okay, so ayan, Nanay Jema, pag-usapan natin ulit yan kung kailan tayo mag-start. Basta inalam ko lang ngayon na kahit papaano ay meron tayong pwedeng malagyan ng kwarto ni Nanay Terry. Kaya, ayun, no, may nag-suggest din sa atin or mayroon nag-offer sa atin na mga sponsor natin. Please, ito na po yun. Ipapagawa namin, nagpaalam na tayo ni Nanay Jema sa lahat na nag-offer sa akin na mapagmahal na mga sponsors. Ay, Sige po. kahit hindi na siguro maalis yun. Opo, okay na yan. Okay na yan. Maganda na yan. No, kwarto na lang talaga ang gagawin natin. So, sa lahat po ng aking mga sponsors na nag-offer, na magbigay para dito sa kailangan ni Nanay Terry na malagyan natin siya o gawaan ng paraan. So, ito na po yung mga kabayan, no? Magawaan na po natin ngayon ng kwarto si Nanay Terry. Kaya, huwag na kayong problema o sa lahat ng problema na kung saan o naawa doon kay Nanay Terry sa sitwasyon niya na wala siyang sariling kwarto, mga kabayan. Ito na yon. Kaya, kailangan natin mag-ipon ng panggastos o budget, makalikom tayo para dito sa kwarto ni Nanay Terry. Maraming salamat in advance, no? May ilan-ilan kasi mga kabay na nag-offer. Lori, sabi mo lang sa akin kung magpapagawa ka ng bahay ni Nanay Terry. So, i-review ko pa kung sino yung mga kabayan. Kung nanood po kayo, ito, paki-message nyo po ako ulit para maalala ko kung sino yung sa daming nagmi-message natin. Sa daming nagmi-message sa atin araw-araw. Okay, so ang magiging nito, Nanay Jema, mula dito, no? Para may space ka rin dyan, no? Mula dito, ganyan, hanggang dyan sa kope natin, dito ganyan. Ayan. So, tama na yan, hindi na aalisin yan kasi matibay yan. At lalagyan na natin ng plywood yan. So, pintuan dyan. So, okay na. Wala natin magiging problema. Kaysa naman doon, mang-disturbo pa tayo sa kabila, no? Kung hindi papayag, mas maluwag pa dito. Alisin na lang tong lutuan. Kasi dito, mga kabayan, ang isa sa mga suggest din ni Nanay Terry, hindi pwede. No? Kasi paano pag emergency po, mga kabayan? May sunog, may kung ano-ano na lang, mapagalitan tayo. Siyempre,
ano to, may plano to, kumbaga, mapagalitan tayo kung sino ang nagbigay nito. Kasi talagang sinadya talaga yan na madaanan. Hindi pwedeng harangan natin yan at hindi pwedeng gawin ng kwarto. Okay, so yan. So, Nanay Tere, okay ka na dito? Ha? Okay na? Okay na siya. Pumayag na si Nanay Gemma? Kinausap na natin? So, pag nagawa natin, anong gagawin mo? Dito na lang sana ang ano nila, danan ni. Ganon. Dito ang daanan nila? Hindi. Bali, ang ano po nila, Nanay Tere, yung saingan nila, ililipat po nila dito. Tapos ito, wala na sila magiging daanan. Kasi ano na, kwarto mo na yan. Dito na sila magluluto. Tapos ikaw, kwarto na yan dyan. Kasi kung lagyan natin ng daanan dyan, kundi, wala. Anong mangyayari dito? Kalahati na lang ang magamit natin. Oh, liliit, di ba? Oh. So, wag mo nang problemahin yung daanan nila. Kasi, si Nanay Gemma, mayroon namang main door doon sa likod. Ang importante ay may kwarto ka, pinaubaya na sa'yo yung daanan ni nila ni Nanay Gemma. Ang importante may kwarto ka at meron silang malipatan diyan sa ano. Palagyan ko na lang din yan Nanay Gemma ng plain sheet, yung yero na para pag umulan hindi mabasa yung saingan nyo diyan. Palagyan ko na lang ng or open na yan diyan. Masaya sila. Ha? Para lalabas siya. Okay, tama naman din, no? Hindi naman na siguro yan, no? Tawag nito, pasukin ng tubig ulan or lagyan na lang ng tabing, no? Kasi kung isirado natin, tama, yung usok, ne? So, kailangan open lang. Okay. So, okay. Masaya ka na? Masayang-masaya na ako. Ha? Masayang-masaya. Bakit masaya? Bakit? Kung may tatay yan. Siyempre. Ginagawa namin yan kasi ganyan ka namin kalab. Ayaw namin kayo mahirapan. Kaya gusto namin, komportable ang inihigaan mo na hindi dito. 'Di ba? Kaya, pag may kwarto ka, kahit aalis sila ni Nanay Gemma, walang problema. May sarili kang susi. May sarili kang tirahan, may sarili kang kwarto. Parang yung kunyang bigas, walang... Oo. Kasi yung mga bigas na mga dyan, walang papasok, walang kang alalahanin. Katulad niyan, naka-open lang dyan. Kaya tama yung sinabi ni Nanay Gemma na kung meron kang kwarto, ipasok mo yung mga gamit mo, hindi mawawala. 'Di ba? May sarili kang may sarili kang kwarto ngayon at susi. Ayos na? So ayan po, mga kabayan, no? Sabi ko nga po, at bukod doon sa mga suggestion nyo, no, ay gagawa ako ng paraan para kay Nanay Terry, no? Kasi siyempre, hindi talaga maiwasan mga kabayan na minsan napapagalitan siya ni Nanay Gemma dahil hindi nga nadadatnan kung saan-saan, and then yung mga gamit niya dyan, hindi talaga maiwasan mga kabayan. Kaya ngayon, gumagawa din ako ng paraan dahil wala naman talagang chance doon sa bundok, Katatay Romy po mga kabayan, kundi ito lang. Buti lang, sabi niya sa akin, na-suggest niya, or nasabi niya sa akin pangalawang kahilingan na kung pwede, mapagawa ko siya ng kwarto dito. No? So sabi ko nga, ay okay, sige, titinan natin. So pinakita niya sa akin noong nakaraan. So tapyas daw siya dyan, tapyas dito. Sabi ko, sige, tanong natin kay Nanay Gemma at kausapin natin. Pero maganda yung suggestion ni Nanay Gemma. Talagang mapagbigay si Nanay Gemma mga kabay. Sige, yung kusina niya, sige, ibigay niya para lang talaga sa kwarto ni Nanay Terry. So, si Nanay Gemma na mismo nag-suggest na bakit pwede na siguro dyan. Baka pwede na dyan at yan na lang ang gagawing kwarto para meron siya sariling padlock. No? May sarili siyang kwarto para maipasok yung kanyang mga gamit. Kaya sabi ko, okay, sige. And then, syempre, sa nais pong tumulong, mga kabayan, no, mag-abot ng tulong para dito sa maliit na kwarto ni Nanay Terry, highly appreciated po mga kabayan, no? Kasi pagkatapos doon sa sa bundok ay isusunod ko kaagad, ipapagawa ko agad dito, no, para meron ng kahit papaano ay hindi na magwo-worried si Nanay Terry sa mga gamit niya, pati si Nanay Gemma, na maisarado natin kaagad para magiging kwarto niya. Kaya maraming salamat po,
no, eto na yung mga suggestion nyo. Abangan nyo po na sana magkaroon ng kwarto dito si Nanay Tere. Eto na po yon, no? Ito na po yon. So pray natin na makalikom tayo para mapagawa natin kaagad at malilipatan ni Nanay Tere at hindi na tayo worried at hindi na siya mukhang kawawa po mga kabayan. Okay, so abangan po natin mga kabayan. Maraming salamat pa rin po sa ating mga mapagmahal and very generous sponsors, sa ating mga viewers, no, subscribers, followers, auto members. No, maraming salamat po sa inyong pakiisa. Okay, so magbabay tayo Nanay Terry. Babay na. Ayan. So babay na kami mga kabayan kasi hindi ko alam kung saan galing ngayon si Nanay Terry. Saan po ba kayo galing ngayon, Nanay Terry, kanina? Diyan lang natulog dyan sa... Ay, buti naman natulog ka. Saan ka natulog? Diyan sa kabilang bahay. Very good. At least nakatulog ka at hindi ka napagod ngayon at lumayo, pumunta sa kagubatan. Akala ko nga nandoon kayo sa bundok kasi sabi ni Nanay Gemma, pupunta sana kayo kanina sa kahapon pala, sa bundok. Hindi kayo natuloy? Hindi. Okay. So, kagabi, saan ka natulog? Doon, dito. Dito. Anong ginamit mong sapin? Iyan. Yung folding bed? Oh, very good. Okay, so ayan po mga kabayan. Maraming salamat. See you next episode. God bless us all. Bye. Mwah. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.